Ang pag-aangkin ng isang hula sa Biblia ay isang bagay na naging gawin na ng maraming nagpapakilalang sugo daw ng Diyos, lalo na sa ating kapanahunan. Kukuha ng mga hula di umano sa Biblia at ikakapit sa kanilang sarili at aangkinin na yun daw di umano ang kanilang kahalalan. Kahalalan nga bang matatawag na galing sa Diyos ang pagkopya ng isang talata sa Biblia at sasabihin mong ito'y ukol sa iyo? Magandang araw po. Ito po si Brother Danny Navales na nag-aanyayang sa ngalan ng katotohanan ay samahan ninyo kami sa pagpapatuloy ng pagsusuri ng mga doktrina ng iba't ibang relihiyon na di umano'y taglay nila ang tunay na kahalalan at lumitaw sila sa bagsik ng hula. Subalit atin ding laging tatandaan ang isang kilalang Ingles na sawikain na sinasabing claiming is something but proving is another thing. Tungayan ang isa na namang weirdong doktrina. Isa ang tagapagtatag ng INC o Iglesia ni Cristo na si Ginoong Felix Manalo sa mga nagpapakilalang sugo daw ng Diyos. At isa rin siya sa maraming mangangaral na nag-aangkin ng maraming hula sa Biblia na di umano'y natupad daw sa kanya. Ngunit karapatan ng sino man na suriin ang isang bagay bago niya ito paniwalaan. At bilang pagsunod na rin sa pakiusap ng isang ministro ni Manalo na ayon sa kanya'y suriin ang ipinangangaral ng kinikilala nilang sugo. Ito'y nakasulat sa Pasugo, Pebrero 1962. Sa pahina 6, sinabi ng isang Ginoong Teofilo Ramos ang ganito: hinihiling namin sa lahat na suriin ang mga aral na ipinangangaral ni kapatid na Felix Manalo, kung mula sa kanyang sarili lamang o kung mula sa dalisay na ebanghelyo. Kailan may ayaw ni kapatid na Manalo na magturo ng mula lamang sa kanyang sarili, kundi ang lahat na aral na kanyang pinanindiganan ay mula sa Biblia. Patunayan ng sino man na si kapatid na Manalo ay nagturo ng iba sa mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Maliwanag ang kanilang hamon kung kaya't ating ipagpapatuloy ang pagsusuri ng kanilang di umano'y kahalalan. Ang Isaias 43, 6 at 10 at Isaias 41, 9, 10 ay ilan lamang sa mga hula na natupad daw sa kinikilalang sugo ng mga iglesia ni Cristo. Ito ay batay sa kanilang pahayag, sa kanilang opisyal na babasahin, ang pasugo na isinulat ng isang nangangalang Inocencio Santiago na may petsang Enero 1964 na di umano ito raw ay natupad kay Manalo. Ano ang pangako ng Diyos na natupad kay kapatid na Felix Manalo at sa Iglesia ni Cristo sa huling araw? Basahin natin sa Isaias 41:9. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon. At pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka, at hindi kita itinakwil. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Ito ang pangako ng Diyos kay kapatid na Manalo. Ang mga pangako bang ito ay natupad kay kapatid na Manalo at sa Iglesia ni Cristo sa huling araw na bumangon sa Pilipinas? Natupad ang lahat ng pangakong ito ng Diyos. Kung ang mga pangako ng Diyos na ating nabasa sa hula
ay hindi natupad kay kapatid na Manalo sa huling araw, hindi siya ang sugo ng Diyos. Ang Iglesia ni Cristo na kanyang pinamahalaan ay hindi sa Diyos. Nakatutuwang isipin na sana'y totoo ang tagapagsulat na ito ng INC sa kanyang sinabi na di umano kung ang pangako ng Diyos na ating nabasa sa hula ay hindi raw matupad kay Manalo, tunay na hindi siya ang sugo ng Diyos at hindi rin sa Diyos ang Iglesia ni Cristo na kanyang pinamahalaan. Samantala, sinabi rin sa nasabing babasing pasugo ang ganito. Enero 1964, page 16. Kung gayon, ano ang pangako ng Diyos? Siya'y gagawa at walang sino mang makapipigil sa kanyang gagawin. Ano iyong gagawin ng Diyos na walang sino mang makapipigil? Tunghayan natin sa Isayas 43:5-6. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, at pipisanin kita mula sa kalunuran. Aking sasabihin sa hilagaan, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae mula sa mga wakas ng lupa. Bakit sinabi ng Diyos na walang makapipigil sa lahing ito? Mayroon bang pipigil dito? Basahin nating mabuti ang Isayas 43:6. Aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo, at sa timugan, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae mula sa mga wakas ng lupa. Bakit sinabi ng Diyos na walang makapipigil sa lahi na kanyang dadalhin, sapagkat ito'y pipigilin ng mula sa hilagaan? Alin ang mula sa timugan na nasa silangang malayo o Pilipinas? Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Bakit? Saan ba nagmula ang Iglesia Katolika? Ang Iglesia Katolika ay nanggaling sa Roma. Ang Roma ay nasa Italia. At ang Italia ay nasa timog ng Europa. Kaya ang kumakatawan sa timugan na pumipigil sa lahi na dadalhin ng Diyos ay ang Iglesia Katolika. Pinipigil nga ba ng Iglesia Katolika ang mga tao na umanib sa Iglesia ni Cristo? Pinipigil. Napigil ba nila ang gustong umanib sa Iglesia ni Cristo? Hindi. Alin naman ang hilagaan na pumipigil din sa mga anak ng Diyos? Ang Protestantismo sa Pilipinas. Saan ang galing ang protestante na nasa Pilipinas? Sa Amerika. Kung ating babalikan ang Isayas 43:6, ay mapapansin na may direksyong binabanggit. Ang silanganan, hilagaan, timugan, malayo at mga wakas ng lupa. Ang malayo ay ginawang malayong silangan. Ito ay pinatunayan din ni Ginoong Santiago sa kanyang pahayag, at sinabi niyang ito nga ay ang Pilipinas sa pamamagitan ng kapansin-pansing paggamit ng ibang bersyon ng Biblia na sinulat ni James Moffat. Mababasa ang ganito.